Noong pong narinig ko Mhm. na ang isang miyembro daw ng Agila, Yun po. ng Eagles, dapat po ay may hanap buhay, dapat daw po ay disimulado ang buhay, Mhm. dapat daw po ay may kakayahan Opo, opo. upang magbigay ng kung anumang kontribusyon. Correct. Medyo binago ko po yung concept ng pagtayo ng aming club. Mhm. Ang gusto ko po, ang grupo po ng Colossal Eagles Club ay mabubuo sa pamamagitan ng NGO TV Network. Pamilyang Agila para sa pamilyang Pilipino. Kuya Ricky, magandang araw po. magandang araw po sa inyo, Kuya Kap. Kuya, dito po tayo ngayon sa NGO TV at pag-usapan po natin na sino pa po si Kuya Ricky? Si Kuya Ricky po ay isang ordinaryong mamamayan lang Po. na nangangarap ng kakaibang aspiration sa buhay. Saan po ba nagsimula ang mga Parungaw family po? Kami po ay tubong Bulakenyo. Bulacan niyo po. Opo, ako po ay taga Hagonoy pero ako po ay lumaki na sa Manila. Opo. Ang father ko po ay isang Kapampangan, ang mother ko po ay isang Bulakenya. Ano po ang name ng father niyo? Yung po nasira naming ama, si Jose Parungao. Yung mother niyo po? Si nasira ko rin pong nanay, ang ina namin, si Purita Parungao. Ilan po kayong magkakapatid, Kuya? 8 po kami, 4 na babae, 4 na lalaki. Saan po kayo nag-aral ng elementarya po hanggang high school at college? Ay ako po ay nagsimula lahat kami magkakapatid na 8 ay sa public school. Pati po high school ay public school. Ano pong mga pangalan ng eskwela niyo po nung elementarya po kayo? Dr. A. Albert Elementary School, dyan po sa Tapitan yun, sa Opo. Manila. Yung Esteban Abada High School, dyan din po sa Manila yun, pero dito po sa may instruksyon. Medyo masasabi ko ang naging buhay ko, simulat sa pool, ay puro sariling sikap. Yun. Ano Ako po ay nagsimula maging ahente ng isang encyclopedia. Ay, yun nung araw, di ba? Mga encyclopedia. Araw-araw po sa ginawa ng Diyos para maitaguyod ko ang aming pangangailangan. Araw-araw po ako nangangatok ng pinto, umaga hanggang gabi, upang magkaroon ng magandang resulta. Po, ang maganda lang po sa aking ginawa sa pagtahak ng aking buhay bilang isang ordinaryong ahente, nakamit ko po yung kaitaas-taasan na posisyon na ako ay matalaga bilang exclusive distributor ng buong Pilipinas ng Encyclopedia Britannica. Yun po ang aking unang-unang tagumpay na hinanap at hinarap nung ako ay nasa 22 anyos pa lamang. Pagka-graduate ko po ng high school, ako po ay nag-ahente na. Ganun po ba? Hanggang sa naitaguyod ko po ang aking pag-aaral sa koleyo hanggang ako po ay makapagtapos. Saan po kayo nagkoleyo, Kuya? 2 eskwelahan po ang napagtapusan ko. Ako po ay graduate sa Paris State University. Ako rin po ay nag-graduate sa UST. Ano pong kurso niyo po? Sa Paris State University, ako po ay kumuha ng kurso ng accountancy. Accountancy. Hindi lang po ako pinalad o hindi po ako kumuha ng board. Pinagpatuloy ko po na ako yung maging isang ininyero. Pinagpatuloy ko po sa UST, yung natitira kong mga credentials para po mabuo ko yung buong termino ng maging isang ininyero. So, At ako po isang ganap na mechanical engineer po sa kasalukuyan. bilang mechanical engineer, saan po kayo nagtrabaho noon? After po nung sa encyclopedia, alam niyo naman po nangyari ng istorya ng encyclopedia, pumasok po ang computer, Nawala na po. so nawala po ang encyclopedia. Pero pagkatapos po ng encyclopedia, tinugis ko rin po ang larangan ng pagbubuo ng mga computer. Ako po yung kauna-unahan nagbigay ng pa-installment ng mga computer. Opo, ang mga nakalabang ko naman po sa
ating industriya, itong mga malalaking kumpanya na hindi po natin kaya banggain, kagaya po ng PC Express, PC Corner, Mhm. pumasok po ang BPI, nagpa-installment ng 1 year to pay with credit card na wala pong interest. Mhm. Kaya po nag-isip po ulit tayo ng panibagong sinakulo para po tumakbo ang ating pamumuhay. Opo. Birang speaking of sinakulo po. Kasi po yung pangalan, pag sinabi ko sinakulo, yung takbo po ng buhay. Opo. Ano po yung naging hanap buhay nyo? Bilang engineer po ba o bilang accountant? Bilang engineer po. Ako po ay binigyan ng pagkakataon makapagtrabaho sa Cayman Island. Ano po ito? Ito po ay British colony. Hmm. Isla po to. Naging OFW pala kayo. Opo. Anong taon po yan? 2004 hanggang 2013. Medyo mahaba-haba din po. Opo. Nung nakapag-abroad po ba kayo, may asawa na po ba kayo ron? Meron po. Sino po ba yung napakapalad nating ate? Sino po siya? Ano po pangalan niya? Si Ate Miles po. Ate Miles. Apo. Ilan na po ang naging supling po ninyo? Actually, si Ate Miles po ay aking pangalawang asawa. Mhm. Yung una ko pong napangasawa, meron po kaming 4 na sibling. Mhm. Ngayon po ay mga professional na rin. Mhm. Yung pangalawa po, kami po ay nagsimula magsama nitong 2012 hanggang sa kasalukuyan po. Sino po yung naging... Ayun po si Ate Miles. Hindi, ibig sabihin, sino po yung mga anak nyo? Ilan po ba naging anak nyo ron? Wala pa po kami naging anak ni Ate Wala Miles. Dahil po sa sobrang kabisihan namin sa pagharap ng ikabubuhay. So, kanina pagpasok ko rito, nakita ko po, meron po kayong negosyo. Ano po ba yung negosyo nyo yan? Parang car wash po yata yan. Meron po kaming Maric Auto Detailing. Yung pong Maric, pangalan namin dalawa, Maylin tsaka Ricky, kaya Maric Auto Detailing. Mhm. Meron po kaming complete services. Ano po ito? Sa Maric, meron po kaming car wash, auto detailing, change oil, undercoat, underwash, body wash. Meron din po kami painting and ceramic. Ayan po mga kuya at ate ha. Kung meron po kayong requirements sa inyong kumpanya, mga kuya, ate, mga kotse nyo po, pwede nyo po dalhin dito yung mga kotse nyo sa Marica Auto Detailing. Saan po itong auto detailing nyo po? Ano Dito pong po, address? located po sa East Bank Road, East Bank sa Road, Barangay Rosario. Barangay Rosario po. Opo. Yan po ang minamanage ni Ate Miles. Opo. Kaya po hati kami. Siya po ang tinalaga kong mag-manage ng isang negosyo naming naitayo. Maliban po doon sa, siyempre doon po busy si Ate Miles. Kayo po, anong... Ako naman po ay isang pinaka- licensed importer. Mhm. Meron po tayong mga produktong ini-import. Mhm. Hindi ko po muna babanggitin, pero marami po kasi ang mga ini-import ko. At the same time, meron po tayong brokerage. Brokerage. Opo, nagki-clearing po tayo ng mga container sa custom. Ganun po ba? Maganda pong hanap buhay. Kaya lang, sa ngayon pong panahon, di po ba marami mong controversy sa Bureau of Custom? Opo, basta tama lang naman po binabayad mo mga tax, wala pong aabala sa'yo. Tama po. Karamihan lang naman po naaabala sa custom yung mga gumagawa po ng hindi po sa magandang paraan. Pagkarating ko po galing sa abroad 2013, sinimulan ko po yung importation tsaka brokerage. Nasaan po yung opisina ng brokerage niyo po? Dito rin po sa second floor din po ng East Bank Road. Opo. Dito po yung opisina niya. Oh. Hindi naman po kailangan ng malaking opisina dahil po karamihan po ng trabaho ay sa loob ng custom. Pero po meron tayong mga tao sa loob ng custom na nagtatrabaho sa akin. Okay po. Sa ngayon po, bali ilan na po ang empleyado niyo po dito sa Dito business po niyo sa shop, Kabuuan po, kabuuan. sa shop po namin dito ngayon sa car wash, meron po ako 11 mga tao na nag-ooperate, kasama na po yung mga staff. Doon naman po sa aking importation, meron po akong 2 tao, 2 tao rin doon sa brokerage. Ang mahalaga lang naman po sa brokerage yung mga declarant, magagaling. Opo. Kasi lalo na nakakaintindi sa custom law po. Apo. Hindi nyo rin po natatanong, meron din po ako naitayo ngayong construction. May construction po kayo? Meron po. Ano pong klaseng construction po? Meron po tayong malaking tinatayong poultry farm sa Pantabangan, Nueva Ecija. Poultry farm. Opo. Yun po ay tutugon sa pangangailangan ng ating gobyerno sa Lalo. kakulangan ng manok. Kami po ay bali 4
ang nag-ooperate ng poultry farm. Pero kayo po nagtayo ng building na yan. Sa ngayon po, meron po kaming initial na nagawa na, nakapagawa na kami ng admin building namin. Meron na po kaming frontage sa guard house and fencing. Okay. Sa loob po ay puro land development pa ang ginagawa. Kami po ay na-chartered lang nitong Pebrero 2024. So, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, pang-limang buwan pa lang po kami ngayon. Parang, kumbaga sa batang-bata pa. Bata Virgin pa. na virgin pa po. Bata Pero pa po. balita ko po, marami na po kayong accomplishment po, di po ba? Hindi pa naman po marami, pero yun po ang isang aking layunin. Ako po kasi kung tumingin ng pananaw sa buhay, Opo. laging malayo, hindi po malapit. Kasi ang lagi ko pong katwiran, kaya po nung una kong nagsimula sa aking tinatak na pamumuhay, Opo. kaya po naitaguyod ko at nagkaroon naman po kahit papano ng resulta ng tunay na sipag. Ang pananaw ko po lagi malayo. So, siguro po sa mga darating ng panahon, sa tulong ng aking buong miyembro ng Kolosal, ay matutugunan ang lahat ng layunin na nasa isip ko. Sino-sino po ba ito, mga member natin? Pwede niyo po Opo, ang vice presidente ko po, si Jobet Tolentino. Kuya Jobet. Opo, ang tresurero ko, si Kenneth Aureliana. Kuya Kenneth. Opo, ang auditor ko, si Kuya Lumar. Ang aking club officer information, si Christian Crisostomo. Opo. Ang aking club care chairman, si Arnold Aldesa. Kuya Arnold. Opo, ang grievance ko po, si John Reyes Capote. Ang aking chairman sa COMELEC, si Norman Ramirez. Opo. Ang mga board of director ko po, si Melvin Lagarte, si John G.I. Candelaria, si Early T, at si Nelson Yalong. Then ang regional assemblyman ko po, si Kevin Klein Muslares. Siya rin po ang aming club secretary. Yung po yung magandang lalaki, di po ba? Opo, yung nagrarap po yun. Oh, artistahin po Opo, yun. dati po siyang former vlogger. Former vlogger. Kaya pala nung minsan na may napanood ako doon sa ano yun, narinig ko na ang galing ng ano eh. Sa totoo lang po, kaya po nabuo itong idea namin ito sa gagawin naming mga susunod na activities because of the talent of each members na meron po ako ngayon. Marami silang talento eh. Meron po akong IT, meron akong architect na miyembro sa Kolosal. Meron po akong inyero. Yun yan. NGO TV Network. Pamilyang Aguila para sa Pamilyang Pilipino.